Mapagpalang araw, ako po si Dulce Blanca Punzalan ng IHMP Music Ministry at ito po ang From the Pews. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, kay San Lucas 17:11 hanggang 19, 10 ketongin ang humihingi ng awa kay Jesus at lahat ay gumaling. Ngunit isa lamang, isang Samaritanong dayuhan ang bumalik upang magpasalamat. Napansin ni Jesus ang pasasalamat at tinawag itong pananampalataya. Ang pasasalamat ay higit pa sa mabuting asal, ito ay isang paraan upang makita ito. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat dahil sa napakaraming biyayang patuloy na dumadaloy sa aking buhay. Sa mga magulang kong mapagmahal, sa mga ninuno kong naglingkod ng buong puso, nagtanggol sa kasarinlan ng bansa, at naging inspirasyon ko para magsilbi sa lipunan at simbahan sa kabila ng mga hamon. Pero sadyang di ako pinabayaan ng Panginoon at tulad ng mga kitongin sa Ebanghelyo sa librong ito. Pinagagaling ako, kaya't patuloy pa rin akong nakakapaglingkod sa simbahan at nakakaawit. Ngayong Oktubre 2025, ang aking ika-47 taon sa IHMP Music Ministry. Ang musika at pananampalataya ay nagdudulot ng inspirasyon at pag-asa. Ako ay naging DRRM team leader at tumulong sa paghilom at pagbangon ng mga komunidad na nasalanta ng mga kalamidad, pandemya at iba pa. Bilang alagad ng batas, ilang beses ding nalagay sa panganib ang aking buhay dahil ipinaglaban ko ang katotohanan at katarungan. Subalit, bakit kaya sa 10 pinagaling ni Jesus, siyam ang hindi bumalik upang magpasalamat? Ayon sa Grateful Living, ito ang mga balakid sa pasasalamat. Inggit, kasakiman, pagmamataas at pagiging makasarili. Ang inggit at paninibugho ay mga katangian na pinapakain ng paghahambing kung ano ang meron sila. Hindi tayo nasisiyahan sa kung ano meron tayo sa kasalukuyan. Pansinin muna kung ano ang gumagana sa ating buhay bago mag-isip sa kung ano ang kulang sa atin. Lagi ba tayo nagpapasalamat sa mga pagpapala, aral na natutunan, tibay ng pananampalataya, at mga karanasang nagpapatatag sa atin sa kabila ng mga matitinding pagsubok? Ang pagbabalik ng Samaritano ay nagpapaalala sa atin na ang pasasalamat ay nagbabago. Pinapailalim nito ang ating kaugnayan sa Diyos sa isa't isa. Sa mundong nagtuturo sa atin na magsikap para sa higit pa, inaanyayahan tayo ni Jesus ng mundo. Mapansin, magpasalamat. At sa pamamagitan nito, natuklasan natin ang kabuuan ng buhay. Ang pagpapahalaga sa mahihirap na panahon ay kadalasang nagmumungkahi na nagdadala ng pag-unlad at kahulugan. Ang mga hamon ay nagtatayo ng lakas at katatagan. Ang kahirapan ay maaaring bumuo ng pagkatao, gawing mas masisa ang mga kagalakan sa hinaharap, at kadalasan ay isang kinakailangang pasimula sa magagandang tagumpay o mas malalim na pag-unawa sa buhay. Ngayon, manalangin tayo ng sabay-sabay. Poong may kapal, kami po ay lubos na magpapasalamat sa inyo sa inyong walang hanggang pagmamahal, paghilom at paggabay sa atin. Maraming salamat po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.